napasimulan mga kababayan. O etong si lawyer rank kasi lowest rank na lawyer, 'di ba? Bumenta sa kanya mga kababayan etong 100 billion is pasabog daw di umano ni Saldico. Ito lang masasabi ko, Marcoleta, unahan na kita. Tagal mo ng politiko, bobo ka pa rin. Oo, hindi ako matatakot ngayon mga kababayan. Sorry sa mga iglesia ni Cristo dyan. Bobo talaga itong si Marcoleta. Tagal na sa Kongreso, 18 taon. At magiging 6 na taon sa Senado. Tanga pa rin mga kababayan. Bakit? Mamaya malalaman ninyo. Pakinggan nyo muna itong kanyang pahayag mga ka-GP Natics dito po sa pagsiwalat niya di umano at paniniwala niya na totoo mga kababayan at dapat bigyan pansin itong mga pahayag ni Saldico Rap. Teka. Ingay ko, no? Ingay ko eh. Mr. Chair, ako po ay... Eto, atat na siya dito eh. Dadako na doon sa matagal ko na sanang... Kanina pa kasi... matagal ko na sana. Kanina pa kasi. Mga kababayan, matagal na. Di ba? Matagal na. Kanina pa. Ulitin ko lang Ito kasi yung entrada niya mga kababayan. Magmula nung ako po ay... Wait. Ulitin ko lang. Yung part na yon kasi itong video ko, hindi kayang iusog. Kailangan i-reopen pag gusto mong buksan ulit sa umpisa eh. Ito. Mr. Chair, ako po ay dadako na doon sa matagal ko na sanang kanina pa kasi. Okay. Mga kababayan sa intro pa lang ni Marcoleta, Mr. Chair, ako po ay dadako na sa matagal. Okay? Kanina pa kasi, bigla siyang gumanon. Alam niyo, naisip ko dito mga kababayan, matagal na po etong video na to. In-upload lang talaga kahapon. Okay? Alam na nila na matagal na meron talagang video na ilalabas. At matagal na nila itong gustong ilabas. Pero itinaon nila, mga kababayan, na merong Senate Blue Ribbon hearing. Okay? Ulitin nyo po ulit yan. Kung gusto nyo ulit-ulitin nyo, alam mo Mr. Chair, gusto ko na pong dumako sa matagal nang. Sabi niya ganon, matagal nang. Okay, biglang natigilan. Biglang sinabi niya na kanina po kasi. Okay? Baka kasi madulas. Diba? Baka madulas si Marcoleta na matagal na nilang alam talaga. Magmula nung ako po ay maging Blue Ribbon Committee hanggang kayo po ay umalit. Iisa po ang nakita natin. Hanggang ngayon, nakita natin yung sa magitan ng testimonies ang napakarami pong tinawag natin dito. Oh. Wala pong kokontra na talagang ang lalim ng katiwalian at korupsyon na na-establish po natin. Mali-malitang pera po ang nagpalitan ng kamay dito. Tinitingnan ko po yung ating Senate Blue Ribbon Rules. May I refer to Section 5, o Article 5, Section 3, Mr. Chair. Dito po sinasabi, reports on bills and resolutions. Where evidence of malfeasance, misfeasance, and nonfeasance is uncovered in the course of the committee's investigation, the matter may be referred to the Ombudsman or to the DOJ or to any appropriate agency as the case may be. Sa opinion ko po, ay palagay ko tama na po na mula dito ay i-repair na po nating lahat. Sapagkat yun po yung ating tuntunin. Nandito nga po yung ating Prosecutor General. Hindi ko pa nga alam ba't nandito siya sapagkat... Init na init siya kay Padul yun. Hindi niya kasi kaya. Mga kababayan.
Hindi niya kasi kaya si Padulyon. At isa pa, itong si Marcoleta, Diyos ko, kaya ka tinatawag na lowest rank eh. 'Di ba? Among luminaries. Di ko nga alam kung luminaries ang tawag dito eh. 'Di ba, mga kababayan? Isipin nyo naman. Gusto niya i-refer na ito sa DOJ, i-refer na ito sa ombudsman. Etong kaso na ito, wala pang pinapakita, mga kababayan, na ebidensya. Naniwala ka na kaagad kay Saldico? Bilang isang abogado, you have to base, or you should you should have, mga kababayan, based on facts. 'Di ba? I-repair naman namin sa inyo eh. Ito po yung tuntunin dito eh. Hindi kami makikipag-compete sa inyo sapagkat kami strictly in aid of legislation. No, We have come across strictly in aid of legislation. Coming from you, ha? this problem. The magnitude, no one can deny. Ang jurisprudence pa nga ho, Mr. Chair, Neri versus Senate, ito po yung sinasabi. Should respondent committees uncover information related to a possible crime in the course of their investigation, they have the constitutional duty to refer the matters to the agency or branch of government. Lahat po ng ito ay hinugna para i-repair either Mga kababayan, Diyos ko, kaya umihirap eh. Unang-una, dito in aid of legislation kayo. So, mga kababayan, mga ka-GPnatics, ano yan, umiiwas ka ba, Marcoleta? At saka sabi ko nga kanina, paano mo nasabi na hinugna ang mga bagay-bagay na ito, gayong wala naman maipakitang ebidensya pa, itong si Saldico? Hindi pwedeng laway-laway lang yan. Alam natin sa batas na kahit na totoo ang isang bagay, pag ikaw ay walang ebidensya, mga kababayan, lahat yan, magmumukhang marites lang yan. Hindi mo pwede na i-prosecute ang isang tao without evidence, mga kababayan, to substantiate the allegation against the person whom you talking to. Diba? sa DOJ, sa Ombudsman, sa nating National Prosecution Service. Sinasabi pa po, while it may be a worthy endeavor to investigate the potential culpability of high government officials, including the President, in a given government transaction. Okay, nakikita nyo na dito kung ano talaga ang punto nila, mga ka-GPnatics. Pababain ang credibility ng Pangulo. Nakita nyo na yung systematic na ginagawa nila. Ang kailangan muna nilang gawin, sirain, idawit ang presidente para nang sa ganon, mga kababayan. 'Di ba? Makakuha sila, makakalap sila ng marami pa na mga tao na pwedeng sumama sa kanila para pabagsakin ang Pangulo natin. Nakikita ko yung plano eh. Unti-unti. Lumabas si Saldico. Ngayon si Marcoleta, siya ang nagbukas nito sa Senado, sa hearing ng Senate Blue Ribbon, at binabanggit, mga kababayan, yung presidente na kailangan na itong i-refer sa DOJ at sa Ombudsman. Ibang klase. Bakit di mo kaya muna ayusin yung problema mo, Marcoleta? 'Di ba? Ang korupsyon nagsisimula sa maliit yan, Marcoleta. Ang kasinungalingan nagsisimula yan sa oras ng halalan. At ikaw ang number 1. It is simply not a task for the Senate to perform. The role of the legislature is to make laws, not to determine anyone's guilt of a crime or wrongdoing. Our Constitution has not best... Tama naman siya doon, mga kababayan. 'Di ba? Hindi para mag-prosecute ang Senado nor the Congress. Pero mga kababayan, tayong mga Pilipino ay talagang nakasubaybay dito. 'Di ba? Nakasubaybay tayo. Ang gusto natin, makita natin, dito natin makikita ang transparency.
Kasi makikita natin yung mga taong nagsisinungaling at base na rin doon sa mga inilalabas na ebidensya. Ang gusto niya, mga kababayan, i-hijack. Gusto niya i-fast track. Eto, asikasuhin nyo na kaagad. Bakit? Nag-aalala ba kayo na meron, Marcoleta, nag-aalala ka ba na merong mga kasamahan kayo ng mga DDS sa Senado na biglang makulong? Kaya ang gusto nyo, damay nyo na ang Pangulo. Parang ganun ang nakikita ko eh. Bukod sa gusto nyong galitin ng taong bayan, nakasangkot ang Pangulo na sinasabi ng mga nagrarally dahil kinumpirma na raw ni Saldi Corap, mga kababayan, ang mga paratang. Bakit binito? Mga loko-loko. Told upon the legislature the latter's role. Just as the judiciary cannot legislate, neither can the legislature adjudicate or prosecute. So the legislature remains to be an instrument for legislating laws. Mm-hmm. We cannot adjudicate, we cannot prosecute. Siguro po alam na ninyo, Mr. Chair. Marcoleta, malaki kang tanga. Ulit-ulitin ko, isa kang malaking tanga at isa kang malaking bobo. Guys, pasensya na yung bunganga ako ngayon na maanghang. Bakit kanyo? Isipin mo, Marcoleta, unang-una, sa'yo nga ibinigay yung pinagmamalaki mong USB, yung kopya dati. 'Di ba? Kaya kayo nagkaroon ng investigation dyan sa Blue Ribbon nung ikaw pa ay chairman. Alalahanin mo yon. Ang isang tao, mga kababayan, kapag meron kang mali, pag alam mo na ikaw ay kasabwat, would you believe? Nabibigyan niya pa yung isang tao ng kopya ng USB to investigate at ilabas yung mga anomalya hinggil sa flood control? Hindi ba, mga kababayan? Ipapahamak mo ba yung sarili mo? Di ba ikaw ang gagawin mo, mananahimik ka? Magkikipit balikat ka dyan? Gaya ng ginagawa ng ibang mga politiko? Hindi ko po alam anong oras, but I think earlier hours, nagpadala yata Ito na. former Congressman Saldico a video recording. At dyan po ay napakarami niyang sinasabi na aligasyon, ngunit hindi po pwedeng hindi bigyan po ng atensyon. Aligasyon nga eh. Aligasgas lang yan. Aligasyon, aligasgas. Kung walang ipapakita na ebidensya, hindi panunumpaan. Remember, Marcoleta, hindi rin lahat ng nanunumpa nagsasabi ng tama. Bakit, mga kababayan? Bakit ko nasabi? Tingnan nyo po ang inyong abang lingkod, nakaturo doon sa mamang may piluka. Ayan yung nasa harapan ko, mga kababayan, nanumpayan pero nagsinungaling yan. Saan, GP? Sa kanyang sose. 'Di ba? Sabi niya kasi, hindi naman mahalaga yung notaryo ni Guteza. Dahil, mga kababayan, nanumpa naman siya sa Senado bago siya pagsalitain. Sabi ko, hindi lahat ng nanunumpa nagsasabi ng tama. Tingnan mo ang iyong sarili. Ikaw sigurado ang matatamaan ng doble-doble. 'Di ba? Nagpapatunay lamang po na lumawak na po talaga at lumalim ang pinag-uusapan nating problema. We cannot ignore that. Aligasyon pero pinaniwalaan ng lawyer rank. Mga kababayan, lawyer Lawyer. L-O-W-Y-E-R rank. Lowest rank lawyer. Statement uploaded in the Facebook, Mr. Chair. So, kung ang tinatanong ni Senator Sherwin kanina na pinipilit na sinasagot ni Prosecutor Prosecutor General Padulyon,
Sino? Partida. INC pa yan, Sir GP, sabi ni Ma'am Jenny Ramos. Ma'am Jenny, wag ka masyadong ganyan. Baka mamaya si Marcoleta lang tirahin natin. Wag yung ano, 'di ba? Pero totoo naman yung sinabi mo. INC pa yan, pero sinungaling. 'Di ba? Bilang INC, tayo mo naman yung ano ninyo, yung pananampalataya mo at ang iyong grupo na kinabibilangan. Dapat ganun eh. Dapat ganun. Dapat hindi ka gagawa ng ikahihiya ng inyong simbahan. Diba? Yung simbahan ninyo, ayaw nila ng sinungaling. Pero ikaw, puro pagsisinungaling. Pero kahit ikaw ay puro kasinungalingan, hanggang ngayon, wala pa rin silang ginagawa na hakbang para matiwalag kang hinayupak ka. Ito po ba yung pinoprosecute natin ngayon? Mga accessories or mga... Hindi, alam nyo kung bakit pinagtsatsagaan natin, mga kababayan. Gusto ko lang makita, gusto ko lang din ipamukha. Alam nyo kasi, pikunin to si Marcoleta eh. Mga kababayan, nanunood to ng social media. Okay? Gusto nating ipakita at ipamukha sa kanya kung paano po siya, mga kababayan, kung paano po siya tinalo ng Prosecutor General. Hindi lang dito sa bagay na to, sa maraming bagay. Okay? Sa maraming bagay, mga kababayan. Kasi nga, si Marcoleta, hindi yan patatalo hanggat hindi nakuha ang gusto. Oh. Meron po bang mga pangalan na? Yeah, may I respond, Mr. Chair? As I mentioned earlier, the ones who are being investigated right now are personalities from the DPWH, officials of District 1 of Bulacan. They are the ones subject of the initial investigations undertaken by the Department of Justice. There are also other investigations which are being evaluated now prior to its filing with the department and eventually with the Office of the Ombudsman, sir. Kanina po tinatanong niya kayo, he quoted the President na meron ng makukulong. Dito siya galit na galit. Dito siya galit na galit. Mga kababayan, pinaulit-ulit niya na sinabi ng Pangulo meron ng makukulong. Hanggang nanggagalaiti si Marcoleta doon sa bagay na yon, mga kababayan. Siguro, ang iniisip niya, yung makukulong na yun, mga pinangalanan, yung mga kapwa ko, mga senador, mga DDS yun. Presidente. Sir, I do not know and I cannot speak for the President. I do not know what's in I'm his not mind. saying that you will speak for the President. Si Senator Sherwin nagsabi, narinig niya na may makukulong. At kailan ang sinabi, Senator? Kailan, parang ang sinabi. Okay. Marcoleta, ganito yan. Unang-una, abogado ka. Abogado ka. Alam mo bilang isang abogado, hindi lahat ng bagay ay kailangan mo po isa publiko. Tama? Mga kababayan, mayroon po tayong tinatawag, kumbaga, itong bagay na ito, kapag inilabas mo, di ba? Inilabas mo, ay pwedeng maharang to ma-prejudice or ma-prejudice, mga kababayan, yung usapin. Mapangunahan, baka mamaya makontra. Kaya nga kayong mga abogado, di ba, mga kababayan, minsan, kayo po, katulad dyan, meron mga, ang tawag dito, mga resource person, nag-i-invoke ng kanilang rights. Kayo din mga abogado, mga kababayan, ay hindi nyo pwedeng magsalita kayo na magsalita kasi may mga, may mga usapin na talagang hindi pwedeng ilabas. Kaya nga meron din executive session. Di ba may mga ganong mga bagay Marcoleta, hindi mo ba naiintindihan? Kaya siguro, ganyan kababa yung tingin sa'yo ng mga tao. Kasi yung klase ng reasoning mo, talagang napakababa din. Hindi mo alam ang trabaho ng isang abogado. Kailangan, mga kababayan, hindi mo ililay down lahat ng predicate mo, hindi mo ililay down lahat ng bala mo. Diba? Mga kababayan, kung sinabi yan ng Pangulo, mga ka-GP Natics, hindi pwedeng agrihan ka agad yan ng iba pang mga kasama. Diba? Maaring ang Pangulo ay nagsalita nun, nananakot lang. Tapos nagpapatakot naman kayo.
Marami nang makukulong immediately. Exactly, Mr. Chair. That's why I said I cannot speak or know the state of mind of the President when those statements were made. I was not privy to it, and neither do I know what the details of which I can only speak of the cases being handled by the Department of Justice. Hindi naman sasabihin ng Pangulo yun ang hindi nyo siya ina-advisean. Kita nyo mga kababayan? Kung nag-uusap man sila ng Pangulo, it's up to them. Diba? Bahala sila doon. And that is their duty. Diba? Duty nila yun eh. Ba't mo ba pinakikialaman? Ang pakialaman mo, Marcoleta, yung sarili mong kaso, hamag ka. The President will not state anything nang hindi niya nalalaman ang mangyayari. As a matter of fact, yes. Tama, Arda yan. Diba? Tama yon. Kung ikaw nga, okay, kung ikaw nga, may secret ka may pa-secret ka sa sosi mo, sa donor mo. Sila pa kaya sa DOJ, kahit sa korte, merong secret para hindi ma-prejudice yung usapin sa korte. Yung usapin sa korte, bawal mong pag-usapan sa labas. Assume that the Department of Justice might have advised him sapagkat hindi niya sasabihin ang kagaya ng sinasabi mo ngayon. Yes, sir, but I cannot also make that assumption. No, I cannot base my answer on an assumption which is being made unless I was privy to the information that such advice was given to the President when he made that statement. I can only speak for what I know, sir, and what I have personal knowledge of. Alam mo, Padulyon, magaling ka pa kay Marcoleta sa totoo lang. No? Base sa aking mga kababayan, pag-oobserba, magaling pa si Padulyon kaysa kay Marcoleta eh. Si Marcoleta, mga kababayan, parang feeling ko hindi kayang mag-straight English eh. Si Padulyon, mga kababayan, halos hindi nagtatagalog eh. Are you trying to assume that the President was ill-advised? Oy, nag-English. I'm not saying that the President was ill-advised. I just do not know who spoke to the President. Exactly, mga kababayan. Marcoleta, hindi pwedeng yung kausap mo dyan, siya na kaagad ang nakausap ni Pangulo. Maaring iba yung representante na nakausap ng Pangulo. Ikaw naman. We're not saying that somebody spoke to the President. Senator Sherwin heard that the President was assuming that there will be somebody who will be jailed immediately. Yes, sir. Ang gagala 80. Gusto niya malaman kaagad kung sino yung mga tao na yun. You are of the assumption that the Department of Justice made that statement. I am not assuming anything. We're saying that the President told that somebody will be jailed. Kasi kung halimbawa, preliminary investigation pa lang, at saan kayo ng bola, pupunta kayo sa di ba meron kayong, sabi nyo nung isang araw, sa briefing, meron kayong memorandum of agreement with the Ombudsman that the DOJ can directly file cases to the Sandigan Bayan. What happens to that? Sir, if we go over the memorandum of agreement simply says that we have the authority to investigate, and whatever the results are of our investigation, if it involves personalities with salary grade 27 and above, or cases cognizable by the Sandigan Bayan and offenses committed in relation to the performance of one's function, the same will still have to go through the Office of the Ombudsman for approval before it gets filed before the Sandigan Bayan. That was not the kind of explanation given to me in the earlier hearing. Di naman kailangan ipaliwanag sa'yo yan, Marcoleta. Abogado ka eh. Sabi nga nila, you should, you know better. You know better. Pero, ang nangyayari lang, mga kababayan, itong si Marcoleta, kung ano yung sinabi sa kanya, yun lang yung pinakikinggan niya. Hindi siya nagbe-verify dun sa mga batas kung tama ba. Pero pag ito ay against sa kanila, mga kababayan, technically, nakikita natin, gumagawa siya ng due diligence doon sa bagay na yon. Gumagawa siya ng extra mile. Diba, mga kababayan? Kasi pabor sa kanila eh. Pero pag hindi pabor, tapos, halimbawa, pabor na pabor. Yan yung in-explain sa amin eh. Pag yun, pabor sa kanila, kahit hindi in-explain yan, okay na yan. Okay, hindi na yan titingin. Tingnan nga, i-validate natin kung tama yung sinabi niya. Pero pag against sa kanila, mga kababayan, ba-validate niya yan. Kindly wrap up. I'll give you 1 more minute. Okay. Thank you, Mr. Chair.
So, wala kang nakikitang immediately na makukulong, di ba? Up until the results of the investigation Di niya are kaya si finished, Padul I yun, wouldn't Ma'am be able Irene. to make any statement to that effect, sir. Meaning to say, yes. Yes, sir. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Ayun, mga kababayan ha. Sa madaling sabi doon, naniwala talaga siya kay Zaldico, mga kababayan. Diyos ko. Tapos yung sabi ng mga DDS daw, ay gustong-gusto daw at magaling daw si Marcoleta, mga kababayan. Abogado, naniwala sa isang alegasyon. Pag sinabing alegasyon, mga kababayan, hindi yan magiging totoo not unless may ilabas kayong mga corroborative evidence, 'di ba? Meron kayong electronic evidence, may statement, at may mga tao na magpapatunay. Doon maniwala ka, Marcoleta. Kasi nga, sabi ko kanina, as I've said, mga ka-GP Natics, kung ikaw ay talagang meron kang takot sa buhay mo na at any given time ay ikaw ay ipatsugi, ipagurgur, yan ang gamit ng mga DDS, hindi ka na magpa-ulit-ulit, mga kababayan, sandali lang yung sandali lang, yung aking cheat, yung aking ginagamit nawala. Ayan. Kasi kung ikaw ay takot sa buhay mo, mga kababayan, hindi ka na magpapatumpik-tumpik, magpapatagal-tagal pa. 'Di ba? Ilalabas mo kaagad yung ebidensya. Etong si Zaldico puro ngak-ngak. Wala namang ebidensyang sinasabi. Takot daw siya sa buhay niya. Ngayon, eto si Marcoleta, ang sarili niyang colleague, mga kababayan, na minamaliit niya